sa inyo. Sabi sa Psalm 27 verse 4, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. To make the long story short, ang nagsulat nito si King David, at ang pinakasinasabi niya dito, kay Lord lang siya nakafocus, that he is focusing on heavenly things, hindi sa mga bagay dito sa mundo. Bilang hari, marami kang kayamanan, mahirap yun. Bilang hari, meron ka ring kapangyarihan at pwedeng kang malunod dun. Bilang hari, kapag nagkakaproblema ka, malamang sa malamang ay sasandal ka sa sarili mong kaalaman, sarili mong diskarte, sarili mong karunungan, sarili mong kayamanan. Pero sa kabila ng lahat ng meron siya, kayamanan at kapangyarihan, alam niyang ang proteksyon niya ay nanggagaling sa Panginoon, hindi sa mga sundalo niya, hindi sa mga matataas na pader, at hindi niya pinagpapalit yung presensya ng Panginoon sa buhay niya. Ilan sa atin na nakakalimot kay Lord kapag meron tayong resources, kapag maganda yung nangyayari, kapag meron kang mga kaibigan na pwede mong asahan? O di ba madalas yan? Kasi nga maganda yung nangyayari, parang wala na tayong inaalala. Pag naman meron tayong problema, diskarte pa rin pinapairal natin. Tanong, kailan ka talaga matututong magtiwala sa Panginoon? Kailan mo ba matututunan na wala na pala talagang ibang mas mahalaga kundi ang mabuhay para sa Kanya? Kaya tayo lalong natatakot, kinakabahan, nababaon, nagdududa. Pero kung mas gugustuhin mong manirahan sa presensya niya, na mabuhay para sa Kanya ayon sa kalooban niya, then saka mo lang talaga maiintindihan ang totoong ganda ng buhay na hindi mabibigay ng kayamanan. Alam kong mahirap tong intindihin, pero sana unti-unting bumukas ang isip mo na kapag hiwalay ka sa Panginoon ay walang mangyayari sa'yo. Sana po ay malinaw at maiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to.